pumasok. Surprise, sabi ko, wow, first time yata, lahat sila kompleto. And then, But Senator Cheese was not there. Wala po siya. Wala si Cheese. so, ganun pa rin. So, Wala, hindi sila ko. Sinungaling ka naman eh. Interview nitong si Erwin Tulfo dito kay Ma'am Pinky Web ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Magkatapatan nga tayo, Erwin Tulfo. Ano ba talaga dahilan kung bakit takot na takot ka na maumpisahan yung Blue Ribbon Committee hearing na yan sa pamumuno nitong si Senator Pia Cayetano? Tapatan tayo. Diretsuhan tayo dito. Ika nga wala nang paligoy-ligoy. Ito ba dahilan? Ito mga kababayan, meron akong papakitang larawan. Okay? Yan ba ang dahilan? Anong ng Petrang Garapata? Sino bang kapulong? Sino bang ka-meeting? Itong si Erwin Tulfo, di ko binibigyan ng kulay to ha. Kasi ngayon mahirap na ngayong mga panahon na to. Pero base sa aking naaalala dito sa lahat ng kaganapan na to, ito si Jingo Estrada, hindi natin nakita nakipag-meeting dyan sa mga diskaya na yan, okay? Maliban dito kay Tuta Soto, ay dito kay Ping Lacson Boytago, ito rin pa lang si Erwin Tulfo, nung senador, nung congressman siya dyan sa House of Representatives, nakakapulong niya pala itong mag-asawang diskaya. Ayaw mong bigyan ng kulay yan. Nakakulong niya ang mag-asawang diskaya na yan dahil nga sa mga maanumalyang flood control project. Ang tanong, Mr. Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee nung panahon nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago, anong pinag-usapan nyo ng mga diskaya? Diba? Anong pinag-usapan nyo ng mga diskaya? Ito po mga kababayan. Nagtatanong lang ako. Walang kulay ito. Kumbaga nagtatanong lang. Hindi ko alam kung anong pinapag-usapan nyo. Marami nagpalutang nito mga larawan na ito. Ano magagawa ko sa PH Shop? Di kailangan kong ipakita to sa ating mga kababayan. Kasi isa ka sa mga gumugusto na hindi talaga matuloy ang investigasyon. Isa ka sa mga gumugusto na mapalitan ng liderato sa Senado. Pag napalitan ng liderato sa Senado, balik tayo sa status quo. Uupuan na naman yung hearing sa Blue Ribbon Committee. Ayan ang sasarap ng pagkain nyo. Di ba? Ano yan? Ako ayoko talagang ayaw kong magbigay ng anumang kulay dito. Pero Senator Erwin Tulfo, meron ho kayong dapat ipaliwanag. Di ba? Ayan mga kababayan, tingnan nyo naman yan. Kung anong dahilan kung bakit nagpunta sa opisina mo yang mag-asawang diskaya na yan? Anong napag-usapan nyo? Pilit nyong ikinakabit itong si asawa nitong si Senator Rodante Marcoleta sa mag-asawang diskaya. Base sa aking naalala, wala pa akong nakitang larawan ng mga diskaya nitong asawa ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ikaw, kasama mo pa kumakain ng steak, kasama mo pa kumakain ng malalaking sumpo, tiger prawn. Ano ba yan? Ito pa. Sino yan? Yan ho yung kasama rin nila dito sa larawan na to. Wala akong gustong dito. Kasi sinasabi ng administrasyon, mag-asawang diskaya dapat maparusahan yan. Dahil nga sa contractor sila ng mga palsipikadong flood control project. Yan ang sa kanila, di ba? Yan ho. Anong meron? Kaano mo yan? Pinsan mo? Kamag-anak mo? Hindi, nagtatanong lang naman ang ating mga kababayan. Wala tayong pinaparatang dito sa mga larawan na to. Kapit lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, kapit lang. Kapit bisig kayo nitong si Tamba ni Martin Romualdez. Kalmahan mo lang. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At pag dumating ang araw na yon, talagang higa nga. Sambayan ng Pilipino ang panalo dyan sa isa na yan. Yan ba dahilan? Kapit lang, kapit bisig. Para saan? Sa mga maleta? Maleta, laman damit. Kayo naman talaga. Ano meron? Misa ho ito, mama na to, sa mga kasama ni Martin Romualdez na nag-iikot-ikot nung tinitimbang nila yung mga itlog sa mga palengke. Yan si Erwin Tulfo. Ngayon, angas-angasan sa Senado, nung nagkatanungan naman, karipa siya ng takbo. Huwag ganon. Huwag kang mag-angas kung hindi mo kaya. Ganun lang naman kasi mga kababayan. Eto panoorin natin ang interview niya dito kay Ma'am Pinky Web. Eto, alam ko naman kargado. Alam ko naman interview ni Ping Lacson kay Ted Filon kargado. Sa lahat ng panayam nitong mga individual na to, dahil nga yung naratibo, akma para doon sa mga oligarko. Nakuha niyo ho ba mga kababayan?
Ang kalaban ho natin dito, hindi naman yung mga politiko. Tandaan ho natin at huwag nating kakalimutan sa bayan ng Pilipino, ang kalaban dito ang mga oligarko na pinuprotektahan ng mga politiko. Interes ng mga oligarko ang pinuprotektahan itong mga walang yang to. O, interes din ng mga magnanakaw sa mga maanumalyang flood control project. Di ba? Bakit ayaw niyong ituloy yung hearing? Kung hindi, ba't pag napupunta na sa Malacanang, biglang tumitigil ang investigasyon? Di ba? Pag nai-implicate na yung mga malalaking pangalan, bigla tayong tumitigil. Kanino interes ang napoprotektahan dyan? Mga ordinaryong Pilipino ba na naghahanap ng katotohanan? Especially, panahon na naman ng mga bagyo at tag-ulan. Di ba? Anong gagawin natin yan? Yan ang ating problema, Senator Erwin Tulfo. Panoorin mo natin interview niya. Alam kong kargado, ha? Alam mo natin, naiintindihan natin yan. Pero kailangan ho natin ito mapanood para ika nga maintindihan natin ng pinagdadaanan nitong si Erwin Tulfo. Akala nyo ba? Akala nyo ba si Senator Jingo Estrada lang nagpapanik na yung mga panahon na to? Aba, hindi ho. Dahil pag nagtuloy-tuloy ang liderato nitong si Alan Peter Cayetano, yung issue ng mga maanumalyang flood control project, hindi lang ho. Ito si Jinggoy, malawak ho itong problema na to. At tayo dito sa isa na to, wala tayong sisinuhin. Kung madamay si Jinggoy, madamay kung sino man, kung mabigat ang ebidensya, banatan yan. Pero kung iniilagan natin para akusahan natin ng kung ano-ano, kagyat ipakulong natin para lang mapagtakpan itong mga magnanakaw na kaalyado ng administrasyon na to at para merong mai-report sa SONA itong si Marcos Jr. kaya minamadali itong si Senator Jinggoy. Wala akong kakwenta-kwenta yan. Ang tanong dito, nasa na ang listahan ni Adrian Bersamin? Pakinggan natin to. Gabe! Senator, good to see you again. Welcome to the show. Yes, Pinky, thank you for inviting me in your program. Thank you for your time, sir. Kayo ho ba nakapagpahinga na after Tuesday's walkout? Yeah, I had a wonderful sleep last night. Very, very good sleep. And then I had to wake up early this morning and exercise. You had a wonderful sleep because of what, sir? Any events? Did any of the events help in your sleep? No, it's just like we have to after the walkout, diba? The minority went to the office of Senator Meigs and we discussed there what are we going to do on Monday. So it's another day, we have to fight again. So we're anticipating they will bring the issue again to the floor on Monday. So, and Senator Minority Leader Soto said, magpahinga tayo ha, kailangan rested tayo. So, Monday we anticipate na they will force it again. So, of course, we have to fight it. So, Sabi ni Senator Ping, meron daw kayong option A, B, C, D, E, na pag-usapan nyo na daw lahat yon, yung mga posibilidad. Yeah, there is. I cannot divulge it here, pero baka they will be able to prepare. Pero we do, the minority, we have options. Yeah. So, first reaction, sir, on the case filed against Senator Jinggoy, because you called it actually Tuesday. Sinabi mo nga, di ba? Bakit niyo minamadali ito? Is it because there is that concern or fear that some of our colleagues might land in jail? You said that. Because it was around, I think, 10 or 11 a.m. It was Ombudsman Remulla said that. Like, we're filing charges against two senators, law, and he was saying, like, warrants of arrest, things like that. So, and he even mentioned, Amerikanong eh. Ba't ka ba kinag-senador sa Pilipinas, dapat dumakbo ka sa Amerika? Pambira. Paano namin na maintindihan yan? Mahina kami sa English. Dito sa PH Update, sino bang target mo dyan sa pagsasalita mo na yan? Yung mga yung mga oligarko, yung mga mayayaman, yung mga pa-English na ika nga hindi nakakatikim ng hirap dito sa bansa na to. Aba kung yan ang target mo talagang nakukuha mo sila sa pa-English mo yan. Senator Estrada, then Joel Villanueva. So I just sounded it off in the afternoon kasi the issue being brought, yung insertion, actually, is they're trying to insert Section 41C. Kasi 41... Wala pa namang insertion. Wala pa naman.
Pagbobotohan muna sa floor, para ika nga talakayin. Yung motion. Pambihira. Wala pa naman magdidebate muna. Wala pa talagang yan ang problema, misleading ho yung kanilang ipinapaliwanag sa mainstream media. Sa bagay, yan pala naratibo. Yan kailangan merong iniinisir, merong gustong gawin na illegal ang majority. Pero wala ho silang gustong gawing illegal. Hindi lang ho sa Pilipinas, sa Amerika ginagawa na yan. Remote attendance, remote voting ng kanilang mga legislator, no? Hindi lang ho sa Pilipinas na mangyayari itong first time. Sa ibang bansa ginagawa na. Sa House of Representatives ginagawa na. Sa Senado bawal. Bakit? Hindi matatanggal si Alan Peter Cayetano. Baka yung iba sa minority di na rin papasok para bumoto lang kay Alan Peter Cayetano. Hindi na sila masisindak ng mga taga-minority, di ba? 1B, Rule 14, Section 41B clearly states there that lawmakers, senators can attend through teleconferencing, video conferencing sessions if there's a force majeure or national emergency. 41C, yung kay Senator Marcoleta, justifiable reason na pwede. So it's an addition. Bukod doon sa dalawa, so there's an addition. So we were surprised because it's not in our agenda. So we were caught flat-footed like, what? Now we have to tackle it now. Pabira talaga. English yan, wala ko tayong magagawa. Laking Amerika kahit kung gusto ko sumabat kung hindi ko naman naiintindihan na sinasabi nitong American. Senador na to, na Inglesero, wala tayong magagawa dyan. So, lamang sila. Ayun. Kami, they were only like 9 of us. Some kasi are in their office. So, kailangan tumakbo si Sen. Rafi, Sen. Mig Subiri, kailangan bumalik. Binilang namin, we're still lacking. Sila nasa 11 sila Kami, 10 lang because Tito Lapid wasn't there. Senator Lapid asked permission na meron siyang very important meeting sa Pampanga, so he cannot come back. So siguro nakita nila, and I was so surprised. Sabi ko, wow, first time yata, lahat sila kompleto. And then, But Senator Cheese was not there. Wala po siya nun Wala si Cheese. so, Okay. ganun pa rin. So, Wala, hindi sila ko. Sinungaling ka naman O yan, nasopla ka tuloy nitong si Ma'am Pinky. Pambihira ka naman, oo. 11 sila. 11 sila. 10 kayo. Yes, the problem was, so, di ba, nagkaroon ng discussion. Senator Soto first, and then Senator Ping, Senator Pia, because they're trying to force that 41C na kailangan na talagang gawin. And then suddenly, Senator Cayetano said like, okay, let's just divide the House. Now, wait a minute, di ba? There's this violation of Section 136, di ba? Kailangan pag-usapan, i-file, etc., etc. To the point na I disagreed, I stood up and I said like, why are we in a hurry, to pass this section or adopt this section or this rule? Could it be because 2 of our colleagues might land in jail over the weekend? Because that's what Ombudsman Remulla was saying. Hindi. Baka yung napag-uusapan sa minority. Ginawa mo pa si Ombudsman na nanahimik. Sa bagay, magkakatropa naman pala kayo. A warrant of arrest may come out soon against 2 of our colleagues. Hindi naman po talaga bulaga yun dahil sinabi naman talaga ni Ombudsman noong Tuesday yon. And in fact, he said, a case will be filed on Thursday dahil walang pasok ng Wednesday. Right, Yun right. po yung kanyang sinabi. Right. Kaya't nalaman niyo po yon. At of course, even those who saw the press conference of Nalaman Ombudsman. namin na ganun. Pero yung pipilitin nila that day, that Wednesday afternoon. Tuesday. No, it's Wednesday. It happened on Wednesday. The walkout was Wednesday. Okay, sorry. So, hanggang Wednesday lang kami. Tama. Wednesday. So, what happened was, nagulat kami, di ba? So, teka muna, Pinky, kasamahan mo di ba? Alam mo, napaka-stupid mo naman kung hindi mo mag-gets na pinipilit nila. First, nawala sila for 1 hour and a half. May caucus sila. Akala naman namin yung caucus nila is all about pagbibigay na naman ng committee chairmanship.
kala namin yung caucus nila is about impeachment. Ayun pala pagkatapos nila after 1 hour and a half, itong pag-uusapan namin. Yeah, and yun yung sinabi niyong pinamudmud. Kayo po Exactly. naggamit nung Right. pinamudmud yung dokumento sa inyo. Exactly. Kaya nagulat kayo. But Senator Ping was saying, in spite of that, meron na kayong plano. One was either mag-walk out kayo, nagbilangan kayo eh. Nakita ninyo na mawawala Talo. ng quorum. Oo. And the second was, sabi ni Senator Ping, sabi niya, now it can be told, that may iwan si Senator Soto there, as naiwan na siya, at sinabi nga niyang call to adjourn. We can call up, pwede tayo magbilangan, hanap tayo ng quorum. Or the second was really, boboto din siya in favor of the resolution or the motion Right. para pwede siyang mag-motion for reconsideration. On Monday. On Monday. That came up when Senator Mix came down. May kita mo sa video. Senator Mix was counting us. Like, Kita ko yun, tapos sir. nakita, and then he looked on the other side. So he was thinking like, then bumulong siya eh. If we walk out, there'll be no more quorum. So when I stood up, may plano na pala sila. So I was still talking. He was already making signs na, let's go, let's go. So patapos ko, let's go, let's go, let's go. Naglulukuhan na tayo rito. That's what he said. So we all packed up. He said also, paglabas niya, it's a travesty of our rules. Okay. Sir, so sabi ni Senator Ping that a warrant of arrest, But keeping lang ang kinukot, hindi ba pwede yung halimbawa nagkasakit, wag naman sana na ako noon nagkasakit yang si Erwin Tulfo na hospital, meron siyang bill, hindi ba pwede yun? Ayaw ba ninyo yun? Na ika nga makapagsalita, makaboto? Dahil nga yung gustong mangyari ni Senator Rodante Marcoleta, hindi lang para sa mga partikular na individual o senador ang magbebenepisyo diyan sa pag-aamenda na yan. Di ba? Para sa lahat. At wala ho tayong nakikitang mali dyan. Dahil yung mga senador, kahit na nakulong yan, hindi pa naman ho guilty yan. Di ba? Meron pa rin silang mandato na ibinigay sa kanila ng sambayan ng Pilipino. Meron pa silang gagampan ng trabaho. Ngayon, kung hindi na nila magampanan yung trabaho nila dahil nga pinakulong sila, dahil sa paghigipit, dahil sa politika, ayaw-ayunan yung mga kalokohan ng administrasyon na to, lugi na naman ho ang sambayan ng Pilipino. Wala akong kaibahan yun doon sa mga maanumalyang flood control project. likely could come out in 24 to 48 hours. That means could be Friday or Monday kay Senator Jinggoy Estrada if the Sandigan Bayan issues one. Let's look at the numbers. Pag-usapan po natin yung numero. Kasi right now, they are at 12 dahil wala po si Senator Bato. Kayo po ay 11. Pag magkaroon po ng warrant of arrest, 11 versus 11. What happens with an 11 versus 11, sir? Well, status quo. I mean, kasama yung Senate President, 11 lang sila. Kami 11. Para magkaroon ng movement. We just need one to movement sa chairmanship. But not the Senate presidency because in our rules, there should be 13. Kung wala kaming 13, there's only 12. Then yung movement lang is from the Senate pro tempore and then the chairmanship of the various committees. Majority leader, pwede ho din yun. Yes. Kasama yun. Kasi boboto yun eh. Okay. We have to vote for the majority leader and pro tempore. There are two scenarios here because even the ombudsman said there could also be another case that will be filed and we Yan ang are... inaabangan nila, yung mga kaso, yung mga makukulong nilang mga kasama. Di ba? Yung mga makukulong nilang colleague. Diyan nag-i-enjoy yung ibang mga senador. Hindi ito si, hindi ko lang kung nag-i-enjoy siya. Tanungin na siya, nag-i-enjoy ka pa? Na makukulong yung mga kasama mo sa Senado. Senator Erwin. Assuming this could be Senator Joel Villanueva. Sir, iwan po natin sa 11-11. Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them. Hindi, sila po From them, from the nalilipat sa inyo. majority. Going to the minority. I think so. Pagkatapos nyo silang pagkatapos nyo lang na umaasa kayo na ganun ang lagawin nila sa inyo. Hindi. Masaol pa sa hudas ang manghuhuda sa kanila. Di ba kayo mga tulpo, wala nang bago sa inyo yan. Diba Duterte kayo dati? Dahil nga kaibigan mo tong kapit-bisig mo din. Kapit-bisig lang. Kapit-bisig lang kayo dalawa ni Martin Romualdez. Di ba? Kasi nga, Sabi ko sa'yo. nagbibiroan kami, mga body language nila,
during Wednesday, may kita mo naman na some of them, Gusto some na are lumipat. quiet, one wasn't there. Si Senator Cheese yun, ako na po magsasabi, okay? One was quiet. I mean, napansin nila na dati daw bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo actually three people. So, nakikita nila na pwedeng kausapin. So, I really don't know. So, what's you don't think at this stage, sir, na may kaso na po si Senator Jinggoy, may posibleng kaso si Senator Joel that they will band together more strongly at kayo po, alam ko, sinabi ni Senator Ping, solid ho kayo? Yeah, well, that's what Ombudsman Remulla said, di ba? So warrants of arrest that will come out very, very soon. So, the 11, I'm 100% sure na walang lilipat sa 11 dito sa going to the majority. I Yung don't think kayo, yung SB 11, kumbaga, The 11, no. oo, solid yun. Yeah, Pero sa kabila, may nakikita kayong posibleng tatlo. Yeah, tatlo. Dun Pwedeng sa si- body language nila. So yung body dun language si the way- Senator Loren, Could that's be, still a could be. likelihood. Senator Cheese? Because Senator Lauren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. Barkada niya sila Senator Mig Migs. Subiri, di ba? Very close siya dyan. Senator Win Gatchalian, Senator JV. Nakakausap niya yan, mga yan. And so is Chis Escudero. Senator Chis is a barkada of Senator JV and Senator Win. And my brother, Rafi, barkada niya yan. So let me ask you, sir, kung gustong lumipat ni Senator Cheese, accepted po siya sa inyo? Depende yan. I mean, we'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, sasama lang naman ako because I'm not very familiar yet at this point. I've been in the Senate only for less than a year. July pa ako mag-1 year. So, I really don't know. The decisions usually are left. We leave it to the senior members of the minority. What is your personal take on that, though? What? About... If Senator Cheese, let's say, hypothetically decides to move to the minority, Probably he has a very good reason. Very good reason to join the minority. Siguro. Kasi makukulong siya eh. Yung kaso niya lalabas din eh. Ayun, pagka itong si Cheese, nagpunta ng minority, wala na, tapos na. Pero hindi pa impeach si Bip Sara. Siguro ano bang vetting process nila ganito, sangayon ka ba sa Chacha? Hindi character change ha, yung charter change. Ngayon kung sangayon ka, malamang sa malamang pwede ka pumasok sa kanila. Ngayon kung hindi ka naman sangayon sa mga kabalbalan nila, wala kang puwang sa minority na magiging majority kung sakaling sumama ito si Cheese. Baka may makikita siya na he believes what we believe in. Ano? Anong believe? Yung hindi paggalgal sa mga maanomalyang flood control project. we'll need to take a very short break. We'll continue Bilis Joe. Monday. Kasi nga, itong motion to allow participation, voting remotely, personally, sir, kayo, are you open to this? Isasantabi ko na po yung proseso, Kasi medyo controversial yon. I know ang gusto ninyo yung tamang proseso. Sabihin po natin masunod ang tamang proseso. Yung particular motion na yon, sang-ayon ho ba kayo doon o hindi? Gusto ko marinig, di ba? Sinasabi kasi doon na magkakaroon ng video conferencing, teleconferencing, pwede mag-attend yung isang senator sa session and pwedeng bumoto. Justifiable reason. Anong justifiable reason? Other than force majeure, calamity, terrorism, war, saka national emergency. Anong other reason? Gusto mo marinig. Gusto mo marinig. Ngayon, kung meron silang maganda explanation, ito yung na justifiable reason. Pero other than those two na force majeure at saka ano pang reason? Siguro- Sick? Sick ka? Kaya kailangan mong pagaling, magpahinga ka, di ba? Anong reason? Siguro gamitin natin yung post ni Senator Robin Padilla, for example. Mahaba po yun. Sinasabi niya na ayaw namang hindi pumasok, di ba, ni Senator Bato.
At saka kailangan let him do his job, sabi niya. Sa dami-dami ng mga bumoto sa kanya. At meron din siyang post ito, mamaya naman natin pag-usapan yan, yung sa force majeure. Dito muna tayo doon sa, napipilitan lang naman siya hindi pumasok, sabi niya, kasi nga, may warrant siya eh. Ang problema doon, wala yun doon sa rules namin eh. Kaya nga i-amend nila, di ba? Kaya nga i-amend. Yun nga dahilan kaya nga ina-amend. Dahil gustong pumasok, pero ginigipit. Ito naman si Erwin, Kung oo. looking at it kanina, Section 41B, wala eh. Papasok siguro yun sa 41C, yung pinipilit nila na justifiable reason. Pero I wanna hear, kaya gusto ko marinig eh. Kung ano yung justifiable? Anong O, ba't kayo nag-walkout kung gusto mo marinig? Si Raulo ka ba? Ang tanong. justifiable reason? Kasi very vague yun eh. Justifiable reason, could it be may sakit? Eh kung may sakit ka, dapat absent ka, di ba? Magpahinga ka so that you can come back to work. Eh ano nga, recovery ka na. Tapos gusto mo talagang masabi yung punto de vista mo. Kailangan mong tumayo sa isang ano. Eh, ba't alam mo pa doon sa may sakit? Ito talaga, ba't alam mo pa doon sa may sakit? Dedicated siya eh. Gusto niya magsalita sa plenaryo, bakit hindi niyo pagbigyan? Gusto niya bumoto. Talaga sobra yung pagiging Pilipino. Ika nga, sukdulan na hanggang langit na eh. O hindi naman siya kagaya sa inyo, di ba? O yung mga kasama mo, kakapit bisig mo, si Martin Romualdez. Pampira Paano o. pagka dahil sabihin natin political persecution dahil may standing warrant of arrest at sa kasalukuyan ay kailangan pa siyang mag-seek ng That's legal unfair. remedies. Alam mo, sabi ng kabilang kampo, eh bakit si Laila de Lima nung panahon na ganito? Hindi natuloy yun eh. It did not happen. It did not. Tapos, pwede nga dapat invoke ni Congresswoman de Lima, Senator de Lima before, teka mo, pandemic eh, national emergency. Pero hindi siya pinayagan. Let's clear that out because clear that up rather dahil ang hiniling noon ni Senator Laila makapag-participate dahil nakakulong po siya, she acknowledged and then, surrendered. Take note, hindi lang binago yung rules to accommodate her. To accommodate her request, hindi nila binago Okay. yung rules. Di ba? And just for record, hindi ho siya pinayagan kahit na Exactly. po pandemic yun. Exactly. Let's Kaya just, nga, let's just clear this that. fake news going around, niloloko yung tao na, what about Laila de Lima, di ba? Na, Hindi. What about yung mga senador na nagtutulak nun doon? Kay Leila de Lima, hindi nila tinuloy. Di ba? Hindi nila tinuloy. O ngayon dito, kung gusto pala talaga nila yon, o ngayon gusto na ng Senado, bakit ayaw na nila? Bakit? Dahil si Bato na yan, si Jinggoy na yan. Yan ang problema pagkatrapo ho yung mga ikangay na nasa Senado, kagaya nitong si Erwin Tulfo. Trapo eh. panahon na, kung tutuusin po pwede, kasi it was during pandemic, di ba? Pasok National po yun. emergency. Siyempre, may mga ika nga Diyos noon na ayaw talaga sa kanya, galit sa kanya. Diyos. Kaya hindi siya pinayagan. Let's take the case of Senator Jinggoy. Sabihin po natin Tingnan natin. Next administration. Tingnan natin, Erwin. Tingnan natin. ma-arrest siya. Same case as Senator Laila. Siya po ay submits to the law. Makukulong po siya. In a situation like that, would that be a justifiable reason for you? Kung, siguro kung pandemic, kung national emergency. Pero right now, Hindi po. there's no emergency, di ba? Okay. Wala namang force majeure right now. Kaya nga i-amend doon rules. Ang gulo mo naman. Ayoko na nga sa'yo. Punta na ako dito kay Atty. Gonzon. Alam naman Pambihira po ka. natin na kahit ano pong Oo, usapang matino. Usapang matino. welcome to Usapang Matino. Yan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mga usapin tungkol sa constitutional amendments through a constituent assembly. Marami na pong senador ang nagde-deny na hindi sila kasabwat dito. Pero ito yung mga, kung sa Bisaya pa, huring-huring. Yung mga whisper in the air, in the wind na parang ito ang plan B ng BBM gang para hindi manalo si VP Sara sa 2028. Dahil ang plan A na impeachment
ay malamang na hindi po tatalab. Dahil alam naman po natin na kahit ano pong show ang binigay sa inyo ng committee ni Luistro sa House of Representatives ay ang bottom line sa Senado, kailangan makakuha ang pro-impeachment ng 16 votes or as required by the Constitution, 2/3 votes. At sa ngayon po ay makikita natin sa bagong reorganization na si Senate President Alan Cayetano na ang namumuno at si Senator Loren Legarda ay 11 lamang o 11 ang minority bloc o sa malamang magiging pro-impeachment. Sinasabi nila na baka naman ang isa dyan o dalawa ay hindi boboto dahil nag-abstain sila sa reorganization. Pero ngayon po, halata na that there is already a very divided Senate and there is a line clearly drawn between the majority bloc and the minority bloc who oppose the Senate presidency of Alan Peter Cayetano and probably will be the same senators who will vote guilty on the impeachment of VP Sara. Now remember, again, 16 votes po ang kailangan sa ating saligang batas. 16 votes sa mga senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at siya ay ma-impeach, matanggal sa kanyang posisyon at ma-disqualify for life from holding public office. Now, imposible na po makakuha sila ng 16, hindi po ba? Kahit na po mag-absent si Senator Bato de la Rosa, ay 12 pa rin po ang nandyan ngayon sa Senado at ang 11 ay clearly malayo po naman ang 11 sa 16. Kaya yung pong Plan B na pinag-usap-usapan ay importanteng malaman natin kung ito nga po ba ay may mga sinimulan at sino po ang nagsisimula ng mga planong ito. Now remember that the trust rating of President Bongbong Marcos now is very, very low. It is -15. This is the lowest satisfaction or survey ng presidente ng Pilipinas ever na ito yung pinakamababa. -15 sa Social Weather Station ang survey ni President Bongbong Marcos. At lahat po ito ay dahil hindi po niya nasusolve ang mga malalaking problema na ating hinaharap. Number 1, walang nakukulong na malalaking isda o mastermind sa flood control ghost projects. Pangalawa, hindi niya nasusolve yung unemployment problem natin na halos 3 million na ng Pilipino ay walang trabaho. Number 3, ang inflation rate ay napakataas at ayon sa survey ay more than half na ng mga Pilipino ang nakaranas ng gutom. Yan po, inflation kasama ang fuel or energy crisis, yan po ang malaking problema hanggang ngayon ay hindi nasusolve ng BBM administration dahil ayaw ni BBM at ang kanyang mga financial advisors na huwag na munang kolektahin ang value-added tax sa fuel at kerosene at huwag na munang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga kerosene. Yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi po nasusolba ang ating kahirapan sa fuel crisis. Hindi po masusolve ni BBM yan sa pag-import ng supply. Hindi po supply ang problema natin. Ang problema po natin, mga Pilipino, ay ang napakataas na presyo ng gasolina, krudo at ng kerosene. Kung siya pong At matino. yan po sana ay masusolve ni BBM kung Magpa-drug test isuspend siya. niya ang collection ng 12% Kung magpa-drug test siya kahit isuspindi yan, tapos bangag pa rin presidente, wala pa rin yan, Atty. Gonzone. at excise tax sa fuel, gasoline, diesel, and kerosene. Pero ayaw nila. Kasi may tinatarget po na collection ang Department of Finance
para po magamit nila sa unprogrammed funds ni BBM sa ating budget. So ito yung gobyerno ni BBM na deficit na at nagbabayad ng utang ng mga 2 trillion a year at deficit ang ating budget. Ibig sabihin, hindi po nakakakolekta ng income o taxes ang ating gobyerno na sapat sa kanyang gustong igasta. Pero ang corruption index natin ay napakataas naman. Kaya sa buong Asia, ay sa corruption index ay number 3 or number 4 ang Philippines ngayon. At yan ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit ang satisfaction rating or dissatisfaction rating ni President Bongbong Marcos ay -15. Ngayon, dahil alam na rin natin na hindi nila kaya kumuha ng 16 votes to impeach Vice President Sara Duterte sa Senado, ay kaya po may mga bulong-bulungan na binulgar o nilagay na sa labas, isinawalat na ni Senator Amy Marcos ang Plan B ng BBM gang, which is to amend the Constitution para mag-extend ng term si BBM at extend ng term ang mga congressmen at senador at as a result, wala ng eleksyon sa 2028. Sinasabi nila it is far-fetched, but no. Under a Marcos presidency, nothing is far-fetched when you're talking about control and political dynasty and perpetuation in power. Ito po si President Bongbong Marcos ay sa tingin nyo lamang ay mayumi at pahinahon magsalita. Pero marunong po ito. Marunong po ito. Nakikita naman natin sa strategy na lahat ng oposisyon ay kinakasuhan. Kasama na ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pakinggan natin ang kapatid na presidente, ang kanyang ate, si Senator Amy Marcos, sa kanyang privilege speech tungkol sa planong mag-amenda ng Constitution through a Constituent Assembly. Tingnan natin. Ayun na nga mga kababayan, napanood na ho natin yan. Kung gusto nyo hong tapusin yung video na yan, itong si Atty. Ruben Agonson, punta lang ho kayo sa Net25 News and Information. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.